Okay, quick topic for today about one world religion. Marami na pong nag-comment sa mga vlogs ko dati. How about one world religion? Okay, let me put this the safest because I don't want to intimidate anyone here. I just want to everyone become a friend, no? A friends tayo lahat, no? Hindi tayo nag-aaway-away. The only reason I'm here is to preach Jesus, share His love, okay, share His grace. Okay, one word religion, sa Biblia, ito po ay katatagpuan talaga dito sa Apokalipsis. No? Merong leader na magbubuklod sa lahat ng religion. Pero ang pinaka-safest kung pwedeng sabihin dito ay yung Antichrist. Kasi pagdating po ng Antichrist, talagang may one word religion because he's promoting himself to be God. Okay, tandaan ninyo yan. Kaya nga po siya po ay nagpasa batas na magpatatak ang bawat isa na may numerong sa isa o 666, 666. So ito po ay talagang makikita po natin na talagang he implemented it so that yung worship tumungo at pumunta sa kanya. In fact, itong false prophet, ang trabaho po nito ay ituro ang kanyang kamay sa Antikristo. Sasabihin niya sa mga tao, sambahin yung Antikristo. Yan po. Pero may nagtatanong kasi, how about the present, anong tawag dito, present na panahon natin ngayon? May one world religion ba ngayon? Siyempre wala. Wala po sa panahon natin ngayon yan. Dahil naniniwala po ko na ang one world religion ay talagang may papatupad sa tribulation. Pero sa ngayon, sige, for the sake of argument, they're trying to say na itong Roman Catholic system, syempre, pag sinabi mong Catholic kasi universalism yan, universal, no? Universal church. Pag sinabi mong Catholic, ibig sabihin universal. Malayo po yan dun sa idea ng Roman Catholicism na meron ngayon dito sa Vatican o sa Rome, no? Ang Roman Catholicism po ay, ito po ay isang religion ng mixture ng paganism at saka ng Christianity. Alam naman po natin yan because of those doctrines that being practiced by those people of old na bago ipasok doon yung, siyempre, yung katotohanan tungkol kay Kristo. Pero itong si Constantine, bagamat I believe Constantine had a pure conversion. O siyempre, nagkaroon siya ng conversation sa Lord. No? At nagkaroon po siya talaga ng totoong conversion. Pero yung mga taong nasasakupan niya, siyempre nasanay po talaga sa paganismo. So, it's one way of putting it all together. Magkaroon sila ng way to like for example yung si Ramis, no, yung mother and child, no, alam naman si Nimrod, ganyan. Tama ba yung sinasabi ko? Kasi meron akong libro na nabasang ganyan, no, at ito po ay nung high school yata kami o college na kami, pero nandun sa aklat niyan histo college na po kami noon, meron pong aklat na ganyan. So methodology, something like that. Ito po ay talagang tamad akong pag-aaral niyan, dami kasi mga names no? Pero may Jupiter pa, ganyan. Pero ang nakita ko, bawat doctrines nila ay parang hawig sa Christianity. Like for example, siyempre kung merong si Ramis o yung nanay, may anak si Nimrod, meron din naman pong tama ba yung Nimrod ba yung, alam po Nimrod asawa yung anak, ano ba pangalan ng anak niya? Kung ano man yung anak niya, parang yan din yung sun god. Parang hawig doon sa, siyempre si Maria, ng anak ng ganun lang po. Pero marami po kasing ipinasok na doctrine. Pero mahal ko mga Catholics. I love Catholics because they are the ones who can easily embrace true Christianity, through hearing the words of the gospel. So ako naniniwala po ko, they are the ones na talagang dapat nating targetin sa mga pag-evangelize natin because receptive ng kanilang heart when it comes to the gospel. Hindi po tayo mahihirapan of sharing them the good news. So ito po nakikita ko po dito. Ang mga Roman Catholics po, kinamulatan nila yan and mostly they don't understand what they're believing in. So wag po natin silang husgahan. So nandito po not to criticize anyone regarding whether it comes to their faith or and so on and so forth. Hindi po. It's not my intention. My intention was only to give you, alam ba ang sabi ng Biblia? Yung bang, yung Pope ba sa Rome, ang Antichrist? No, hindi po.
may darating na Antichrist, hindi po yan papasa Roma. Kasi karamihan ng mga born again din na nangangaral dati sa radyo, especially while growing up, maliit pa akong bata, pag nababanggit yung Antikristo, sinasabi nila yung Pope sa Rome, ganito, ganyan, ganun, bla bla bla, cho. No, so it's not the Pope. It's not the Pope. It's someone na talagang may karakter na talagang determinado siyang ang buong mundo'y pag-isahin niya at makikita niya ang karisma. So ang mga yung Pope po sa Rome, marami po dyan, yung ibang ayaw dyan di ba? Na ibang mga part ng mundo. Bagamat charming po yung bagong Pope ngayon, tawag nila Papa Francisco. Diba? Si Papa Francisco. Pero marami pa rin po ibang mga nasyon na ayaw. So hindi po yan talaga. So ang Antichrist po talaga yung lalabas. The Antichrist, the ultimate enemy of Christ, ito po yung Antikristo. So ito po talaga yung masasabi po nating harlot of Babylon na talagang ayan na po talaga na wow, grabe. Na ayan na po talaga yung kalapastangan na lumalabas sa bunga ng dragon. Na. So ayun pong gusto ko pong sabihin po sa inyo na tayo po dito ngayon sa kasalukuyang panahon po natin, we tend to believe anything we get to ganyan. Ganun nga. No? Mas maganda po, we focus on the gospel because the gospel itself is everything na dapat nating ipahayag sa ibang mga tao. Ano ba ang gospel? Si Jesus ay namatay para bayaran ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Amen? Sabihin mo sa mga tao, namatay si Jesus. Okay? Paniwalaan mo na namatay siya, yung payment niya, yung kanyang, di ba? Na ginawa niya ay perfect. Walang pwedeng makapares, walang pwedeng ang tawag dito, walang pwedeng makatulad, no? Ituro mo sa mga tao si Jesus, yung ginawa niya sa cross. That's the gospel. Kung Kristiyano ka, wala kang rason para sabihin, ay hindi ako good at speaking something like that. May mga nagsabi ba naman sa akin dati, mga mini-mentor ko, sabi niya, hindi po ako marunong mag-preach. Hindi ko po give ang mag-preach, no? Kalokohan yan. Sabi ko, pag na kay Kristo ka na, lahat tayo may kakayanan. Simple, i-share mo lang siya. Huwag mong gagayahin yung mga pattern ng mga pastor na sinasabi, ganito dapat mag-preach, ganito dapat. Hindi. Dapat, simple lang po kung paano, ano yung paraan mo, kung paano ka mag-preach o paano ka mag-share. Doon ka mag-focus. Do not focus on copying your own pastor's way or strategy of sharing the good news. Hindi po ganon. Ano ka? Xerox copy? You are unique. Use your uniqueness in sharing Jesus. God bless.